Bumangon si Luis at pumunta sa pinto at binuksan ito. Bumungad sa kanya si Manang Lita. "Ano po yun, Manang Lita?" "Kakain na," sabi ni Manang Lita na may malawak na ngiti sa labi nito. Napangiti ng bahagya si Luis. Sige Manang Lita, at susunod na kami." Isinara ni Luis ang pinto at humarap kay Jana. "Sino yun?" tanong naman ni Jana na nakaupo sa dulo ng kama. "Si Manang Lita, kakain muna tayo." Malungkot na sabi ni Luis. Lumapit sa kanya si Jana at binigyan siya ng isang halik sa pisngi. "Ang lungkot mo, pero okay lang yan. Kaya mo pa naman, di ba?" Asar ni Jana sa kanya. Hindi naman nagpatalo si Luis. "Nangaasar ka ngayon? Pwes, maghintay ka mamaya at hindi kita patutulugin mamaya." Ganting asar ni Luis. Natawa na lang si Jana sa kanya at lumabas na sila ng kwarto at kumain. Makalipas ang ilang minuto, natapos na silang kumain. Pumunta si Luis sa banyo upang ihanda ang kanyang sarili mamaya. Samantalang si Jana naman ay tumulong kay Manang Lita sa kusina. Nang matapos na maligo si Luis at pumunta sa kanyang kwarto, inaabutan niya si Jana na nakaupo sa gilid ng kama niya. Napatingin sa kanya. Ngunit nag-iwas din ng tingin si Jana dahil tanging tuwalya lang ang nakatakip sa kanyang katawan. Natatawang lumapit si Luis kay Jana at naupo sa tabi nito. Hinawi niya ang buhok na tumatakip sa mukha ni Jana. "Bakit hindi ka pa maligo?" Malambing na sabi ni Luis. "Uuwi na ako," simpleng sabi ni Jana. Nagulat naman si Luis at nag-decide itong umuwi. "Bakit ka uuwi?" Siyempre, bahay ko yun," piloso pong sabi ni Jana. "Nagpaalam lang ako kay na inay at itay na uuwi din kaagad ako ngayon. Isa pa, wala rin akong damit dito," dagdag pa ni Jana. "Sabihin mo, bukas ka na lang uuwi. Ihatid naman kita. Suot mo na lang ang damit ko." "Wala naman akong panloob," dahilan pa ni Jana. Laban mo na lang tapos bukas mo na lang suotin." Lumapit si Luis kay Jana. Itinapat niya ang bibig niya sa tenga ng dalaga. "Ako lang naman ang nakakaalam," bulong ni Luis. Lumayo naman si Jana na tila kinilabutan sa sinabi ni Luis. "Ang dami mong dahilan?" natatawang sabi ni Jana. "Ikaw din, ang daming dahilan. Natatakot ka ba?" asar ni Luis. "Sabi ko naman sa'yo na sa una lang ay masakit. Pero kapag tumagal na ay hindi mo na mararamdaman ng sakit. Puro sarap na." Napasimangot si Jana. Hindi pa ako handa." Napabuntong hininga si Luis. "Maligo ka na at pwede mo pang mapag-isipan yan." "Ewan ko sa'yo," masungit na sabi ni Jana at lumabas na ng kwarto. Naiwan naman si Luis sa kanyang kwarto. Kung hindi pa umalis si Jana sa kwarto niya, ay baka hindi na talaga siya makapagtimpi. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang kumalma. Nagbihis na si Luis. Tanging suot niya lang ang white t-shirt at gray na jogging pants. Nakahiga siya sa kama habang nagbabasa ng libro. Lumipas na ang isang oras ay hindi pa pumapasok si Jana sa kanyang kwarto. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Pumunta siya ng banyo at kumatok. Ngunit walang sumagot mula sa loob ng banyo. Kaya naman ay pinihit niya na ang doorknob at sumilip. Pagkasilip niya ay wala siyang nakitang Jana. Kaya naman ay bumaba si Luis sa unang palapag para hanapin si Jana. Ngunit wala siyang nakita. Naisip naman niyang pumunta sa kwarto ni Manang Lita. Kumatok si Luis at pinagbuksan naman kaagad siya ni Manang Lita ng pinto. "Oo, Luis, bakit?" "Si Jana po." "Ay, nandito si Jana. Pinahiram ko ng damit," ani Manang Lita. Nawala ang kaba ni Luis nang malaman niya na nandito lang si Jana sa kwarto ni Manang Lita. "Tapos na po ba siya magbihis?" muling tanong ni Luis. Oo." Nakita ni Luis si Jana na sumilip at lumabas din naman agad ito sa kwarto ni Manang Lita. "Salamat po, Manang Lita." Pagpapasalamat ni Jana sa matanda. "Walang anuman," tugon ni Manang Lita. "Sige po, Manang Lita, akit na kami sa kwarto namin." Pagpapaalam ni Luis. Habang papunta sila sa kwarto, ay kinakausap niya si Jana.
Kanina pa kita hinihintay sa kwarto. Parang batang sabi ni Luis. Nanghiram lang ako ng damit kay Manang Lita. Sabi ko naman sa'yo ay papahiramin kita ng damit. Kulit ni Luis. Mas mabuting kay Manang Lita na ako manghiram. Baka ibang damit ang ipasuot mo sa akin. Wala kang tiwala sa akin? Nakarating na sila ng kwarto at pumasok. Meron naman. Kaso sa ngayon, wala. Sabay tawa ni Jana. Ha? Tanging nasabi na lang ni Luis. Basta? Natatawa pa rin sabi ni Jana. Tara na, matulog na tayo. Naunang nahiga si Jana sa kabilang side ng kama at si Luis naman sa kabila din. Pero nagtataka si Luis kung bakit naglagay si Jana ng unan sa pagitan nila. Bakit may unan? Pagtataka ni Luis. Baka gapangin mo pa ako. Oh, come on. I can't believe this. Sabay alis ni Luis ng unan sa pagitan nila. Pansin naman niya ang pagtaranta ni Jana. Bakit mo tinatanggal? Kinakabahan na tanong ni Jana. Sagabal. Tipid na sagot ni Luis at lumapit kay Jana. Matutulog lang tayo ngayon, so don't think too much. Dagdag pa ni Luis. Tumalikod si Jana sa kanya. Siya naman ay niyakap si Jana habang ito ay nakatalikod sa kanya. Yung kamay mo, reklamo ni Jana. Wala namang ginagawa kamay ko. Hinimas ko lang tiyan mo. Kasi balang araw magkakaroon din ng laman yan. Banat ni Luis. Walang narinig si Luis na reaksyon o sagot man lang kay Jana. Tulog na kaya siya? Jana? Pagbanggit ni Luis sa pangalan ni Jana. Ngunit walang sagot siya na natanggap mula sa dalaga. Iniangat ni Luis ang ulo niya upang silipin ang mukha ni Jana at nakita niyang mahimbing itong natutulog. At ngayon, hindi makatulog si Luis. Kaninang sabi niya lang na matutulog lang sila ay siya naman itong hindi makatulog. Inalis ni Luis ang kamay niya sa tiyan ni Jana at umusog palayo kay Jana. Akala niya ay makakatulog na siya kahit yakap lang si Jana. Ngunit mukhang hindi dahil mas lalong nabubuhay niyang diwa kapag siya ay nakadikit kay Jana. Kaya naman ay minabuti ni Luis na dumistansya muna kay Jana. Calm down, Luis. You need to control yourself. Nagising si Jana sa sinag ng araw. Pagkamulat ng mata niya ay lumingon siya sa tabi niya. Ngunit walang Luis ang bumungad sa kanya. Napabangon naman si Jana sa pagkakahiga sa kama. Ngunit napansin niya ang isang magandang kahon sa may paanan niya. Kinuha niya ito. Galing ito kay Luis. Wear this dress and someone will pick you up around 6 in the evening. Luis. Pinuksan ni Jana ang kahon at tumambad sa kanya ang napakagandang dress na kulay pula. It was only a plain dress, but it was elegant. Tumingin si Jana sa orasan na nakasabit sa dingding ng kwarto ni Luis. It was already 12 p.m. Lunchtime. Late na siyang nagising. Marahil ay dala sa pagod kahapon. Hindi siya makapaniwala na maayos na ang lahat. Napahinga siya ng maluwag na hindi nila nagawa kagabi yun. Sinubukan niya lang na asarin si Luis, ngunit talo pa rin siya. Buti na lang at marunong siyang magtimpi. Biglang napahawak si Jana sa kanyang tiyan nang kumulo ito. Bigla siyang nakaramdam ng gutom. Bumangon na siya at lumabas ng kwarto ni Luis. Nang makababa siya sa unang palapag, ay may nakita siyang kasama ni Manang Lita na babae. Nakatalikod ito sa kanya kaya naman ay hindi niya alam kung sino ito. Parang familiar sa kanya ang likod ng babae. Manang Lita? Pagtawag ni Jana. Tumingin naman si Manang Lita sa kanya, pati na rin ang babaeng nakatalikod. Nanlaki ang mata ni Jana kung sino ang kanyang nakita. Jenny! Masayang sabi ni Jana at lumapit ito kay Jenny. Jana, kumusta ka na? Pagkukumusta nito sa kanya. Okay lang naman. Anong meron? Pagtataka ni Jana. Pinapunta ako ni Luis dito para ayusin daw kita. Sagot naman ni Jenny. Nahihiwagaan si Jana kung anong meron ngayon. May okasyon ba? Wala naman kasing sinabi si Luis. Nagkatinginan naman sina Jenny at Manang Lita. Hindi namin alam, Jana. Ginagawa lang namin ang trabaho namin.
Saad naman ni Manang Lita. Ganun ba? Kain muna ako, nagugutom kasi ako. Kumain muna si Jana, habang sina Jenny at Manang Lita naman ay nagkukwentuhan. Ano, Jenny, ikaw din pa maghahatid sa akin sa pupuntahan ko? Natanong ni Jana. Naku, hindi. Taga-ayos lang ako ngayong araw. Wika ni Jenny. Lumipas ang ilang minuto at natapos na si Jana kumain. Nagpahinga muna siya saglit dahil maaga pa naman. Nagkwentuhan lang silang tatlo. Nalaman din ni Jana na ikinwento ni Luis kay Jenny ang lahat ng nangyari. Sinabi sa kanya ni Jenny na napakaswerte niya at siya ang napili ni Luis. Sumapit ang 4:00 ng hapon ay sinabihan na si Jana ni Jenny na maligo na siya at matapos din yon ay aayusan na rin siya nito. Isinuot ni Jana ang pulang plain na dress at suot ang open sandals na may mataas na takong. Oh la la! So gorgeous! Mahabang sabi ni Jenny. Oo nga, bagay sa kanyang pinili ni Luis. Sang-ayon ni Manang Lita. So simple yet beautiful, muling sabi ni Jenny. Okay, come here and sit. Aayusan na kita. Lumapit naman si Jana kay Jenny at inayusan na siya. Wala pang isang oras ay natapos na siyang make-upan ni Jenny. Light make-up lang ang nilagay sa kanya ni Jenny upang makita ang natural beauty niya. At ang buhok niya na mahaba ay nakalugay na may kulot sa dulo. Tada! What do you think, Manang Lita? Tanong ni Jenny kay Manang Lita habang pinagmamasdan si Jana. Mas lalong gumanda ka, Jana. Masayang wika ni Manang Lita. Na-curious naman si Jana. I know. Curious ka na, Jana. Ani Jenny. Manang Lita, ang mahiwagang salamin. Kinuha naman ni Manang Lita ang di kalakihan na salamin at iniharap ang salamin kay Jana. Nang makita ni Jana ang kanyang muka, ay hindi niya akalain na napakagaling ni Jenny na pagandahin siya. Maraming salamat, Jenny. Pagpapasalamat ni Jana. Napahinto sila sa kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng busina sa labas ng bahay. Nakatingin lang si Jana kay Manang Lita na sumilip sa may bintana. Nandyan na palang sasakyan mo, wika ni Manang Lita kay Jana. Kaninang umagahan lamang. Sa opisina ni Luis, tinawag niya si Alvin upang pag-usapan ang tungkol kay Jana. Anong kailangan mo? Walang emosyon na tanong ni Alvin. I would like to say sorry. For what? Takang tanong ni Alvin. Do you remember what I said to you back then? Binabawi ko na yun. Napangisi si Alvin. Such a weirdo. Well, yeah, I'm weird. But I want to tell you that we're okay now. I'm going to propose to Jana this evening. So, bakit mo sinasabi yan? Are you inviting me? Sarkastikong sabi ni Alvin. Sort of. Tumawa si Alvin. We're not friends, kaya wag kang umastang feeling close. Look, I'm sorry. Alam kong naging gago ako. And I don't want you and Jana to be like this, like strangers. Nang dahil sa'yo ay nagkaroon siya ng kaibigan. It's not because of me kung bakit siya nagkaroon ng kaibigan. Hindi ba ikaw nagpasok kay Jana sa opisina? Yeah, pero kayo lang ang kaibigan ni Jana dito. Okay, I want all of you to be there. Gusto ko na maging saksi kayo lahat sa pagpapropose ko kay Jana. Saad ni Luis. Tumawa naman si Alvin at ikinatakan naman ni Luis yun. Bakit ka tumawa? Sabay kunot noon ni Luis. Actually, I've already moved on from Jana. What? Tila naguluhan si Luis sa sinabi ni Alvin. Tanggap ko naman na wala akong panalo sa'yo. Pero kahit ganun ay, I still care about her. Hindi ko masabi kung siya ba ang swerte sa'yo o ikaw ang swerte sa kanya. Sabay tawa ni Alvin. Napangiti si Luis sa sinabi ni Alvin. I'm lucky to have her. Kung hindi siya dumating sa buhay ko, baka hanggang ngayon ay isa pa rin akong gago. Pahayag ni Luis. Okay, ako na magdadala kay Jana sa kung saan ka magpo-propose sa kanya. Ngumiti ng bahagya si Luis. Okay. Okay lang sa'yo? Napataas ng isang kilay si Luis sa tanong ni Alvin. Are you just pissing me off?
No, it's not my intention to piss you. Mabilis ka lang sumang-ayon na hindi ka man lang nabahala. Natawa si Luis sa sinabi ni Alvin. Gaya ng sabi mo kanina, talo ka na at tanggap mo na ako ang mahal ni Jana. But if you do one mistake, I will never ever doubt to use my power against you. Chill! I wanna live! At wala akong gagawin na masama kay Jana. Tumayo si Alvin. Before I go, kapag sinaktan mo si Jana, ay lalayo. Kasalukuyan, pagkatapos ayusan si Jana. Pagkalabas ni Jana ng bahay ay pamilyar sa kanya ang sasakyan. Biglang may lumabas sa driver's seat. Nanlaki ang mata niya nang makita niya si Alvin. Alvin? Gulat na tanong ni Jana. Napatingin naman si Jana sa sasakyan ulit nang may dumungaw doon. Jana, namiss ka namin! Sabay na sabi ni na Roxy at Jerry. Namiss ko rin kayo! Maluhaluhang sabi ni Jana. Tara na, baka malate tayo! Yaya ni Roxy. Teka, anong mayroon talaga? Pagtataka pa rin ni Jana. Meron kasing event ngayon. Naging empleyado ka naman ni Luis, di ba? Sinama ka na rin niya kasi. Saad ni Alvin. Ah, oo naman, sige. Hindi naman sinabi ni Luis sa akin. Nasabi na lang ni Jana. Naiilang pa rin siya kay Alvin. Jana, ang ganda mo sa suot mo ngayon. Puri ni Alvin. Napangiti ng bahagya si Jana at nagpasalamat. Let's go? Yaya ni Alvin at pumunta sa passenger seat upang buksan ang kanyang pinto. Tumango naman si Jana at sumakay sa passenger seat. Sa daan, panay ang kwento ni na Roxy at Jerry kay Jana. Ikinukwento kay Jana na mayroon ng bago ulit na empleyado. Tukoy ng mga ito ay si Dayan na laging inaasar ngayon kay Alvin. Nakaramdam pa ng selos si Jana? Hindi siya nakaramdam ng selos. Masaya pa nga siya para kay Alvin. Maaaring ma-develop si Alvin kay Dayan. Lumipas ang ilang minuto ay nakarating sila ng hotel. Bumaba na kayo at ipapark ko lang itong sasakyan. Ani Alvin. Bumaba naman si Jana, Roxy at Jerry ng sasakyan. Sinalubong sila ng staff ng hotel at iginiya papasok. Sumakay sila ng elevator. Nakarating sila sa rooftop. Pagkabukas ng pinto ng elevator ay makikita ang mga nakapormal na suot na mga tao. May sumalubong sa kanila na isang cute na babae. Dayan, nandito ka na pala! Ani Roxy kay Dayan. Napagtanto ni Jana na ito ang itinutukso kay Alvin. Dayan, si Jana pala. Jana, si Dayan. Pagpapakilala ni Roxy sa bawat isa. Hi Dayan, pagbati ni Jana. Bumati din si Dayan sa kanya pabalik. Guys, mag-uumpisa na! Sabat ni Jerry. Lahat sila ay nakatingin sa stage at hinihintay ang sasabihin ng MC. Good evening everyone. Are you having some fun? Umpisa ng MC. Palingon-lingon si Jana at hinahanap si Luis. Ngunit wala siyang makitang Luis. For this event, Mr. Luis Aldama invited you all to his very special important party. But I don't want to spoil this night. So, we will now call Mr. Luis Aldama. Saad ng MC. Nakita na ni Jana na umakyat si Luis sa stage habang ang mga tao nagpapalakpakan. This party is about proposing to the one I love. Maybe some of you knew who she is. But before I propose to her, I would like to make the speech to the woman I love. Ani Luis, ang lakas ng kabog ng dibdib ni Jana. Pati ang mga tao sa paligid niya ay nagbubulong-bulungan. Napakaswerte naman ng babaeng yun. Shh! Huwag ka maingay, baka katabi lang natin yung babae. Nakakainggit. Ganun na pakaswerte si Jana para kay Luis? I'm not a typical guy that will like or love someone immediately. You know, I didn't believe in love at first sight. But when she came into my life, my heart skipped a beat. It was pounding so fast. I also denied my feelings towards her. But every time I act so cold and distant, I also hurt my feelings. I just did that because I want her to be more independent, to be out of her comfort zone, and to be friends to everyone. Hindi naiintindihan ni Jana masyado ang sinasabi ni Luis. Ngunit ang mga tao sa paligid ay natouch sa sinabi ni Luis. We were just a boss and employee relationship. But it doesn't matter what your status is.
But it doesn't matter what is your status of living when it comes to love. If you love someone, cherish her, love her, and also accept wholeheartedly who she is. Kahit kaunti lang ang pagkakaintindi ni Jana, ay naramdaman niya ang mensahe ni Luis para sa kanya. Jana Rivera, I know you are out there. Jana, will you marry me? Sa katagang yun, ay naintindihan ni Jana yung sinabi ni Luis. Naluluha si Jana. Masaya siya dahil sa ginawang pag-propose ni Luis. Jana, nasan ka? Tanong ni Luis. Nagbubulong-bulungan ang mga tao sa paligid ni Jana at hinahanap ang pinagproposan ni Luis. Jana, pumunta ka na dun! Bulong ni Roxy kay Jana at mahinang tinulak paharap. Napalakad si Jana sa harap hanggang sa makita na siya ni Luis. Pinapunta pa siya ng MC sa stage at nang magkaharap na sila ay naglabas ng maliit na box si Luis at binuksan ito. Isang mamahaling singsing to. Uulitin ko, Jana, will you marry me? Naluluhang tumango si Jana. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Ngumiti naman si Luis sa kanya. Inilagay ng binata ang singsing sa palasingsingan ni Jana at hinalikan nito si Jana. Nang maghiwalay na ang labi nila, ay nagpasalamat si Luis sa lahat. Maririnig ang mga hiyawan ng mga tao at palakpakan. Bumaba na silang dalawa ng stage. Bakit mo naman ginawa to? Bulong ni Jana kay Luis. Ayaw mo? Tanong naman ni Luis na sa tanong nito ay imposibleng ayaw ni Jana kung sinagot na ito ng dalaga. Hindi nagulat lang ako kasi nagtaka ako sa binigay mong damit sa akin. Wala ka naman sinabi. At isa pa, katatapos lang ng problema natin kay Ate Ellen. Para kasing biglaan. Paliwanag ni Jana. Silly, I can't wait for you to be my wife. Lumapit ng sobra si Luis sa kanya. Itinapat ang bibig nito sa tenga ni Jana. Para sa akin ka lang at teritoryo na kita. Mapang-akit na bulong ni Luis. Kinilig naman si Jana sa sinabi ni Luis. Napangiti na lang siya. Let's go home. Hindi na ako makapaghintay na maging akin ka. Honeymoon first. Mapang-asar na sabi ni Luis at hinigit si Jana. Nagmamadaling naglakad sila paalis sa rooftop. Sumakay ng elevator at sa loob ng elevator ay ninakawan siya ng halik ni Luis sa kanyang pisngi, leeg at labi. Ting! Nakarating sila sa parking area at pagbukas ng pintuan ng elevator ay nagmamadaling naglakad sila palakad hanggang sa makapunta sila ng sasakyan. Sa daan naman, pauwi sa bahay ay tanging hawak ni Luis ang kamay ni Jana. Minsan din ay hinahalik-halikan ang kamay ni Jana. Nang makarating sila ng subdivision, pagka-park ni Luis ng sasakyan, nagtaka naman si Jana nang hindi muna sila bumaba. Napansin din ni Jana ang nakaparadang sasakyan sa harap ng bahay ni Luis. May bisita ka ba? Tanong ni Luis. Wala, pero itong sasakyan na nasa harapan natin ay kilala ko kung kanino to. Seryosong sagot ni Luis. Samantala, nasaksihan ni Alvin ang pag-propose ni Luis kay Jana. Siya ba yung gusto mo? Napalingon si Alvin kay Dayan nang ito ay magsalita. Hindi niya sinagot. Sorry, ani Dayan. Bakit ka nagsusorry? Takang tanong naman ni Alvin. Hindi ka pa nakaka-move on. You think so? Wika ni Alvin. By your look, I can see it. You jealous? Pag-iiba ni Alvin. Alam niya na may gusto sa kanya si Dayan. Hindi no. Mabilis na pagtanggi ni Dayan. Kahit na hindi masyadong naaaninag ni Alvin ang mukha ni Dayan, ay pansin niya ang pag-iwas ng tingin nito sa kanya. Natawa si Alvin sa tinuring nito. Pansin niya ang cute na mukha nito. So cute. Don't deny it. Kahit hindi mo sabihin, alam ko naman. Mahangin na sabi ni Alvin. Wow ha, ang kapal ha. Natatawang saad ni Dayan. By the way, you look good in that dress. Puri ni Alvin kay Dayan. Thank you, sagot naman ni Dayan. Sa kanilang pag-uusap ay biglang sumingit si Roxy. Guys, let's dance! Pagyaya ni Roxy sa kanila. No thanks, sabay na sabi ni Alvin at Dayan. Ang KJ nyo naman, dali na! Pagpupumilit ni Roxy at hinila na sina Alvin at Dayan.
At dahil sa kulit ni Roxy ay naisama na sila sa sumasayaw. O diba ang saya? Sabi ni Roxy habang sumasayaw. Hoy, sumayaw naman kayo! Biglang nagbago ang tugtog. Naging romantic ang tugtog. Oh my gosh! I need a partner! Tarantang sabi ni Roxy habang naghahanap ng kapartner. Jerry! Yuhu! Dali, sayaw tayo! Nagkatinginan sina Alvin at Diane. Naisip na lang na isayaw ni Alvin si Diane. Tutal, nasa gitna na sila. Pwede ba kitang maisayaw? Pag-anyaya ni Alvin kay Diane at sabay lahad niya ng kamay niya. Tila nag-iisip pa si Diane. Hindi na pinag-iisipan ng tanong ko. Simpleng oo, hindi lang ang isasagot mo. Natatawang sabi ni Alvin. Hindi niya hinintay pa ang sagot ni Diane at kinuha niya ang kamay nito. Oy! Pagsuway ni Diane. Hinawakan ni Alvin ang isang kamay ni Diane. Samantalang ang isang kamay naman niya ay nasa bewang ni Diane. Hinapit niya pa ang dalaga sa kanya at ngayon ay magkalapit na sila. Alam mo, hindi naman masama kung mag-date tayo. Out of the blue, sabi naman ni Alvin. At bakit naman? Gusto mo ko, gusto rin kita. Why not, hindi ba? Prenting saad ni Alvin. Gusto mo ko? Hindi makapaniwalang sabi ni Diane. Ha? Ano? Wala naman ako sinabing ganun. Pagsisinungaling ni Alvin. Nagulat si Alvin nang biglang tumingala sa kanya si Diane. Kita niya ang maamong muka ng dalaga. Ngunit magkasalubong ang mga kilay nito. Dala ng sinabi ni Alvin. Pinagmasdan ni Alvin ang mata, ilong at labi ni Diane. At sa labi ay hindi niya inalis ang tingin sa labi ng dalaga. Binigyan ni Alvin ng mabilis na halik sa labi si Diane na ikinagulat naman ng dalaga. Ngumiti si Alvin at mukhang hindi pa nagpa-process sa isip ni Diane ang ginawa niya. Kaya naman ay binigyan niya pa ng isang halik ang dalaga. Ngunit inisip ni Alvin na mukhang ginagawa lang ni Diane yun para halikan niya ulit ito. Napataas ang isang kilay ni Alvin. Sobra na yung pag-iisip mo, baka naman nagkukunwari ka na. Aba, nawili ka naman yata. Asam niya dito. Baliw, hindi no, baka ikaw dyan. Sabay yuko ni Diane na mukhang nahihiya. Bakit yumuko ka? Kasi maraming tao dito na kilala tayo. Hinalikan mo ko dito. Nahihiyang sabi ni Diane na nakayuko pa rin. O sige, alis na tayo. Pero papayag ka ba na mag-date tayo? Iniangat na naman ni Diane ang ulo. Pero gusto mo nga ako. Pinipigilan ni Alvin na matawa na naman siya. Hindi ba kita gusto kung hahalikan kita? Napangiti sila sa isa't isa. Niyakap siya ni Diane at niyakap niya rin ito pabalik. Samantala, sa basement, lumabas ng sasakyan si Luis at sa kanyang paglabas sa kanyang sasakyan ay sakali ng paglabas ng driver sa driver's seat at pumunta sa backseat na sasakyan upang buksan ito. Lumabas mula sa backseat ang matandang lalaki na may tungkod. Dad, what brings you here? Walang emosyon na tanong ni Luis. Nabalitaan ko na nagpa-party ka for what? Para mag-propose sa isang babae na hindi ko kilala. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Ani ng ama ni Luis. Bakit pa? It's my business and not yours. Bakit? Pag nalaman mo ba, pipigilan mo ako? At hahanap ka ng babae na nasa level natin? Wika ni Luis. Well, no. I don't mind as long as you did your job in my company. Napabuntong hininga ang ama ni Luis. Hanggang ngayon ba ay galit ka sa akin? Hindi sumagot si Luis. Hindi mawawala sa nararamdaman niya ang galit sa nangyari noon. I'm happy that you found your love. Pagbati ng ama ni Luis. Ngunit malungkot ang mukha nito. Thanks. Tanging sagot ni Luis. Biglang napatingin si Luis sa lumabas sa backseat ng sasakyan ng ama niya. Mas lalong sumama ang aura ni Luis nang makita niya ang pinakaayaw niyang tao. Bakit kasama mo ang babae na yan? Galit na sabi ni Luis. Bakit ba ang laki ng galit mo kay Carmen? Tukoy ng ama ni Luis sa babaeng lumabas sa backseat ng sasakyan. Si Carmen ang stepmother ni Luis. Ito ang babaeng nang akit sa kanyang ama. At hindi lang yun. Pati sa kapuang-muang niya noon ay natuto siya sa makamuntong bagay. Takot si Luis noon sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa namamagitan sa kanya at kay Carmen. Luis! Anak! Umpisa ni Carmen. Anak? Hindi kita nanay. Simula nang dumating ka sa amin,
Akala ko ay napakabuti mo. Inisa-isa mo kami. Lahat ng kahinaan namin. Nagpakalayo-layo ako dahil na-realize ko na mali ang ginagawa ko. Pero ano nangyari sa akin ng panahon na yun? Nang dahil sa'yo, para akong adik sa kahahanap ng aliw sa akin. Mahabang litanya ni Luis. Luis, hindi kita maintindihan. Ano ba pinagsasasabi mo? Kasalanan ko ang lahat. Pag-aako ng ama ni Luis sa sarili nito. Natawa si Luis sa pag-aako ng kasalanan ng ama. Wala kang alam. Kung wala akong alam, ipaintindi mo sa akin ang lahat. Ani ng ama ni Luis. Luis, wag. Pagpigil ni Carmen kay Luis. Pero napangisi si Luis dahil mukhang pilit na itinatago na lang ni Carmen ang kasalanan nito sa ama ni Luis. Wag? Bakit wag? Walang emosyon na sabi ni Luis kay Carmen. Carmen, ano ito? Galit na tanong ng ama ni Luis kay Carmen. Hindi sumagot si Carmen. Ayaw mo talagang sabihin? Paghamon ni Luis kay Carmen. Ngumisi si Luis at dahil nauubos na ang pasensya niya kay Carmen ay siya na mismo ang magsisiwalat ng nakaraan nila ni Carmen. Si Carmen. Oo! Kasalanan ko! Bakit ka naging ganito? Saad ni Carmen. Tumingin ito sa ama ni Luis. Kasalanan ko dahil tiniruan ko siya. Ano? Hindi mo maituloy? Pag-udyok ni Luis kay Carmen. Hindi ko kaya. Pagbawi ni Carmen. Peking tumawa si Luis. Dad, maybe she will tell you everything later. Siguro ay umuwi na kayo. Siguro naman masasabi na niya ng kayong dalawa lang. Well, kahit humingi ka pa ng tawad, Carmen, I will never forgive you. Pagpapatuloy ni Luis. Let's go, Carmen. Kung akala mong makakaligtas ka sa akin, Carmen, nagkakamali ka. Tell me everything when we get home. Saad ng ama ni Luis at sumakay na ito sa sasakyan. Gayon din si Carmen. Nang makaalis na ang sasakyan ng ama ni Luis, ay saka naman siya pumunta sa passenger seat upang buksan ang pinto. Lumabas naman si Jana. Nainip ka ba? Tanong agad ni Luis kay Jana. Hindi naman. Ano, papa mo ba yon? Tipid na sagot ni Luis. Okay ka lang ba? Tumango naman si Luis pero nag-iwas siya ng tingin kay Jana. Pumasok na tayo sa loob. Wika ni Luis. Hindi na muli nagtanong sa kanya si Jana at pumasok na sila sa loob ng bahay. It was my dad and my stepmom. Out of nowhere na sabi ni Luis. Hindi naman nagsalita si Jana at mukhang hinayaan lang nito na makinig kay Luis. Galit ako sa kanila. Nagdidiri ako kay Carmen. Gigil na sabi ni Luis. Lumapit si Jana sa kanya at niyakap siya ng dalaga. Kung ano man ang nakaraan nyo, sana mapatawad mo na sila. Nakaraan na yun at hindi na maibabalik. Pagpapagaan ng pakiramdam ni Jana kay Luis. You don't understand. Buti sana kung mababaw na kasalanan lang. Pati isip ko, pati pagkabata ko. Namulat ako sa makamundong hindi ko dapat gawin. Tumulo ang mga luhang nasa mata ni Luis. Nang mamatay ang mommy ko, nagloko na si dad. At nang malaman ko na si Carmen ang sekretary niya ang may relasyon, yun ang hindi ko matanggap. Bakit pa sa babaeng yun? Luis, hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong sa'yo. Saad ni Jana habang inaalo si Luis. Wala kang dapat gawin. Problema na nila yun. Nasabi ko na rin lang sa ama ko. Siguro ay siya nang bahala na tuklasin ng lahat. Lahat naman tayo ay may kasalanan. Nagkaroon ng kasalanan ng tatay mo, Luis. Pero tandaan mo na siya lang ang kakampi mo, kaagapay mo. Dahil siya ang kadugo mo at hindi si Carmen. Paniniwalaan ka ng iyong ama, ani Jana. Hindi na sumagot si Luis. Sa pamamagitan ng iyak ay binuhos niya na lang ang sama ng loob dito. Ito ang unang pagkakataon na umiyak siya. Parang nabunutan siya ng tinik ngayong araw at gumaan kahit papano ang nararamdaman niya. Kumalas si Luis sa pagkakayakap kay Jana. I'm sorry. Nakita mo na ganito ako. Ngumiti si Jana. Okay lang na umiyak. Lahat naman tayo ay may kahinaan. Kapag hindi mo na kaya, ilabas mo na ang hinanakit na nararamdaman mo. Huwag mo kimkimin. Dito lang ako, Luis.
Napangiti si Luis at hindi siya nagkamali na pinili niya si Jana. Biglang sumagi sa isip ni Luis kung bakit nga ba sila umuwi ng bahay. Bigla siyang napangiti. Malawak na ngiti. Anong ngiti yan? Luis naman? Nakakatakot ha? Ani Jana na kinakabahan kay Luis. Nakalimutan ko. Kaya nga tayo umuwi para tuloy ang dapat na naudlot kahapon. Wika ni Luis at ngumisi pa. Kaya ba ganitong ginawa mo? Kaya ba inalok mo ako kaagad ng kasal? Paghinala ni Jana. No? Yes? Maybe not? Hindi siguradong sagot ni Luis. Ha? Ano ba talaga? Of course, I want you to be my wife. At kapag kasal na tayo ay honeymoon na ang susunod. Pero hindi ko na talaga kaya. Takang tanong ni Jana. Natatay ka ba? Napangiwi si Luis sa sinabi ni Jana. Oo, natatay ko. Sarkastikong sabi ni Luis. Matulog na lang tayo. Hindi naman masisi ni Luis si Jana dahil napaka-inosente nito. Idaan ko na lang kaya sa dahas. Hindi, nagmukhang manyak naman ako. Panira kasi yung tanong niya. Nakarating si Luis sa kwarto niya at nag-umpisa ng alisin niya ang pang-itaas na damit niya. Humingang malalim si Luis upang pakalmahin ang sarili. Kalma, Luis. Malalagpasan mo rin ngayong araw at sa susunod na araw. Luis? Lumingon si Luis nang marinig niya ang boses ni Jana. Nakasunod na pala to sa kanya. Ngunit ang mas ikinabigla niya ay nang yakapin siya ng dalaga. Pero na out of balance si Luis, kaya naman ay nahulog sila sa kama. Nasa ibabaw niya si Jana. Buti na lang at nasa kama tayo naglanding. Wika ni Luis. Iniangat naman ni Jana ang ulo at napansin ni Luis ang nakakalokong ngiti nito. Napataas siya ng kilay niya. What? Masungit na tanong ni Luis. Handa na ako. Umalis sa ibabaw niya si Jana. Maligo lang ako. Saad pa nito at umalis ng kwarto ni Luis. Napanganga naman si Luis at nagpa-process pa sa isip niya ang sinabi ni Jana. Yes! Yes! I can't wait! Pumunta na si Luis sa banyo niya at naligo na rin. Lumipas ang ilang minuto. Natapos na silang maligo pareho. Nasa kwarto na sila ngayon at nasa magkabilang dulo sila ng kama. Parehas silang nakabalot lang ng tuwalya ang kanilang katawan. Sure ka na ba? Tanong ni Luis. Mas mabuti nang sigurado siya kaysa umasa. Tumango naman si Jana bilang sagot. Lumapit si Luis kay Jana. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ni Jana. Iniharap niya ito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Talaga? Mahinang sabi ni Luis. Inumpisahan na halikan ni Luis ang leeg ni Jana. Ngunit bigla itong umiwas. Nakikiliti ako! Wika ni Jana. Hindi sumagot si Luis. Hinapit niya ang katawan ni Jana at marahan na hinalikan nito sa labi. Naramdaman niya naman na tumugon din si Jana. Rinig niya ang impit na ungol ni Jana. Hindi rin nagtagal at inalis ni Luis pababa ang tuwalya sa katawan ni Jana. Patuloy lang sila sa halikan ni Jana na mukhang naa-arouse na ito sa kanyang ginagawa. Jana, mahinang sabi ni Luis sa tenga ni Jana. You like it? Napaungol si Jana nang pisilin ng bahagya ni Luis ang kanyang dibdib. Inihiga siya ni Luis sa kama. Inalis ang tuwalya niya na natatakpan ang ibabang bahagi ng katawan. Pinagmasdan ang buo niyang katawan. Kahit na dim light lang ang ilaw nila, ay makikita pa rin kahit papano ang katawan ni Jana. Mabilis na tinakpan ni Jana gamit ang kamay niya ang kanyang katawan. Pero inalis din kaagad ni Luis ang kamay niya na nakatakip sa katawan niya. Umibabaw si Luis sa kanya at hinalikan ulit siya. Napahiwalay si Jana sa halik nila ni Luis. Luis! Nahihirapang sabi ni Jana habang nakakapit sa braso ni Luis. Tanging sagot lamang ni Luis na patuloy pa rin sa ginagawa. Napahigpit lalo sa paghawak si Jana sa braso ni Luis. Malalim ang paghinga ni Jana. Luis! Tama na! Baka
Hindi sumagot si Luis sa kanya. Hingal na hingal si Jana sa ginawa ni Luis. Hindi pa tayo tapos. Saad ni Luis. Nakatingin lang si Jana kay Luis na hinubad nito ang tuwalya na suot nito. Tumambad sa kanya ang hubot-hubad na katawan rin nito. Napakagat labi si Jana sa nakita niya. "It hurts?" Tanong ni Luis. Umiling si Jana bilang sagot. Nasasanay na si Jana at nasasarapan na rin siya sa sensasyon na ginagawa ni Luis. Ungol lang ang naisagot ni Jana. Luis! Luis! Tanging bigkas ni Jana sa pangalan ni Luis. You are ready." Wika ni Luis. Dumagan na sa kanya si Luis at siya naman ay napayakap. Kahit masakit ay tiniis ni Jana. Hindi niya naramdaman na gumalaw si Luis. "I'm going to move." Bulong ni Luis. Napayakap ng mahigpit si Jana kay Luis. Tanging ungol at tunog na nagmumula sa kanilang katawan ang maririnig sa kwarto. Tanging ungol lang ang naisagot ni Jana. "Jana, oh, I love you." Umalis si Luis sa ibabaw niya at tumabi sa kanya. Rinig niya ang paghingal ng binata. "Come here." Ani Luis. Umusog si Jana palapit kay Luis at nagyakapan sila. Binigyan pa siya ni Luis ng isang halik sa noo. 1 year later, nakapanganak na si Jana sa kanilang unang anak na lalaki. Okay na ang lahat. Ngunit ang hindi pa rin maayos ay sina Luis at ang ama nito. Matapos ang huling pagkikita ng ama ni Luis noong panahon na nagpropose ang binata kay Jana, ay hindi na nasundan pa ng pag-uusap. Nalulungkot si Jana para kay Luis at sa ama nito. Kahit sa kasal nila noon ay hindi inimbitahan ni Luis ang ama. At lalo na nang pinanganak ni Jana ang kanilang anak, ay hindi man lang nila naipakita sa ama ni Luis ang kanilang anak. Kaya naman ay naisip ni Jana na dalawin man lang ang ama ni Luis. Pumunta si Jana sa bahay ng ama ni Luis, dala ang kanyang anak. Nakapagpaalam siya kay Luis na ipapasyal niya lang ang anak niya. Ngunit inilihim niya ang pagpunta sa bahay ng ama ni Luis. Nang makarating si Jana sa bahay ng ama ni Luis, ay kinakabahan din siya. Kailanman ay hindi sila nagkita at nagkausap. Nag-doorbell si Jana. Hindi naman siya naghintay ng matagal at may nagbukas agad ng gate. Ang katulong ng ama ni Luis. "Sino ho sila?" Tanong ng katulong. Ako si Jana Aldama. Asawa ko ni Luis Aldama. Nandyan ba ang ama ni Luis?" Sandali lang. At pumasok sa loob ang katulong. Naiwan naman si Jana kasama ang anak niyang nasa bisig na mahimbing na natutulog. Hindi nagtagal ay bumalik ang katulong. "Pasok ho kayo." Pagpapatuloy ng katulong kay Jana. Pumasok naman si Jana sa loob ng bahay. Inilibot niya ang paningin niya sa paligid. Napakaganda at napakalaki ng bahay. Nakarating si Jana sa sala. Pinaupo muna siya ng katulong sa sofa. Nakaupo lang si Jana sa mahabang sopa. Maingat na itinabi ni Jana ang natutulog na sanggol sa tabi niya. Napaangat ng ulo si Jana nang makarinig siya ng yabag. Nakita niya ang ama ni Luis. Naupo ito sa single couch. "You are Luis's wife?" Panimula ng ama ni Luis. Ngumiti ng bahagya si Jana at tumugon. "Nandito po ako para dalawin kayo." Magalang na sabi ni Jana. "Ako na po ang humihingi ng pasensya para kay Luis." "You shouldn't have. It's my fault." Hindi nagsalita si Jana. Nang malaman ko yon kay Carmen, sobrang nasaktan ako sa pag-amin niya. Naiintindihan ko na kung bakit nung bata pa lang si Luis ay lumayo na siya sa amin. Kung sa tingin ay mababaw lang ang problema ni Luis, pero sa mental at emosyonal, sinira na ang kanyang pag-iisip. Napatawa ng peke ang ama ni Luis, pero bilib din ako sa kanya. Sa kabila ng problema niya, nagagawa niya ang trabaho niya sa kumpanya ko. Napabuntong hininga ang ama ni Luis at ipinagpatuloy ang sasabihin. Nang nabubuhay pa ang ina ni Luis, nagloko na ako nang malaman kong may sakit ang asawa ko.
Ginawa ko yon para sa paglaki ni Luis ay may maituturing siyang bagong nanay. Akala ko ay maayos na ang lahat. Pero nang lumaki si Luis, palaging mainit ang kanyang ulo. Umalis kaagad siya ng bahay. Naging independent siya. Pero ang hindi ko alam, kaya siya umalis ay dahil kay Carmen. Nagbago ang ekspresyon ng ama ni Luis at nagkasalubong ang mga kilay nito. Nanditiri ako sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip pa na paalisin siya sa bahay ko. Nakikinig na lang si Jana sa ama ni Luis nang biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Nang tingnan niya ito ay isang mensahe kay Luis. Hinahanap na siya ni Luis. Nireplyan niya si Luis at sinabi na niya na dumalaw siya sa ama nito. Nagpakasasa siya sa pera ko. Nagmakaawa siya na huwag ko siyang paalisin. Pero hindi ako naawa. Pinalis ko siya. Dahil pera lang ang kailangan niya sa akin. Wala rin naman siyang pakialam sa akin. Walang masabi si Jana. Napansin niya ang lungkot at bigat na nararamdaman ng ama ni Luis. Kung ano pong maganda pong desisyon ay para sa ikabubuti natin. Hayaan po natin ang nakaraan. Nandito po ako para dalawin ka at kumustahin. Kasama ko rin po ang apo nyo. Sabay buhat ni Jana sa anak nila ni Luis. Dinala ni Jana ang sanggol sa ama ni Luis at ibinigay dito. Kinuha naman ng ama ni Luis ang sanggol. Kamukha ni Luis. Ani ng ama ni Luis. Napalingon sila sa gawin ng pinto. Bungad dito si Luis. Luis! Banggit ni Jana. Pinagmasdan lang ni Jana si Luis. Wala siyang nakikitang galit sa mukha nito. Luis, patawad sa nagawa kong kasalanan nun. Wala na si Carmen dito at pinalis ko na nang sabihin niya sa akin ang lahat. Maluwaluhang sabi ng ama ni Luis. Nakatingin lang si Jana sa mag-ama. Pansin niya naman si Luis na umiiyak na pala ito. I'm also sorry for... I didn't tell you about that. Nung panahon na yun ay mahal mo siya at siya lang ang pinakikinggan mo. Minabuti ko na lang na umalis kaysa sabihin sa'yo yun. Pahayag ni Luis. I'm your dad. Of course, pakikinggan kita. Kahit wala na ang mami mo. O protektahan pa rin kita. I'm sorry kung nagluloko ako noon sa mami mo. Nagawa ko yun dahil ayokong makaramdam ng lungkot. At gusto ko na may mami ka pa rin na maitatawag. Saad naman ng ama ni Luis. Parang nanonood lang ng drama si Jana. Ayaw niyang makisali sa mag-ama. Kahit papaano ay nakagawa siya ng paraan para magkita at magkausap ang mag-ama. You don't need to find another mommy for me. Bata pa lang ako, Dad. Tanggap ko na hindi na babalik si mommy. Napabuntong hininga si Jana. Masyado na ata ang emosyon ng mag-ama. Kaya naman ay naisip niya na sumingit na sa mag-ama. Sana po okay na kayo. Pagsingit ni Jana. Tumingin siya sa anak niya, nabuhat ng ama ni Luis. Napangiti siya. Buti na lang ho at tulog pa rin si baby. Ngumiti ang ama ni Luis. Oo nga, tulog pa rin siya. Naging maayos na si Luis at ang ama nito. Natuwa naman si Jana at wala ng problema. Napag-usapan din nila na magpapakasal muli sila ni Luis. This time ay kasama na ang ama ni Luis. At matapos din yun ay nagpaalam na rin sina Jana at Luis. Mag-iingat kayo. Wika ng ama ni Luis. Opo. Sabay na tugon ni Jana at Luis. Alis na po kami. Ani Luis at pinaandar na ang sasakyan. Habang nasa daan sila, biglang nagpasalamat si Luis kay Jana. Thank you. Pagpapasalamat ni Luis. Bakit? Para saan? Pagtataka naman ni Jana. Hindi ko alam na dadalawin mo ang daddy ko. Ayoko naman na magkaroon kayo ng sama ng loob habang buhay. Isa pa, gusto ko na makilala rin niya ang apo niya sa'yo. Basta ang importante ay nawala na yung sama ng nararamdaman mo. Litanya ni Jana. Ngumiti naman si Luis sa kanya at hinawakan din ng binata ang kamay niya. I was made for you. Ngiting sambit ni Jana. Yeah,
Made with love. Ngiting tugon ni Luis. And now, we have to prepare for our wedding again.